Okay, mga kababayan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisita ko po ngayon sa aking opisina. Ang inakala ko po ay anak ni Rainier. Kasi ang bata-bata po ng kanyang itsura, nagulat ako. Sabi, ito pala nasa 4th year college. 4th year college na. At ito po, napakatalimong bata. At natutuwa po kami ni Atty. Jurado kasi nabigla talaga ako. At nakakatuwa naman kasi ibig sabihin, ito ang salamin ng ating kabataan ngayon. Ito ay sa paaralan ng Polytechnic University. Yun, Polytechnic. Napaka... Yan ay isa sa mga pioneer ng eskwelahan dito sa Pilipinas. Okay, iyan ang pangalan mo? Eunice Luisa Poblete. Eunice. Eunice? Eunice Poblete. Poblete. Eunice Poblete. Bakit Poblete? Maraming pagagaling na Poblete yan. So, ang anak mo ba yun? Wala po akong kilala na. Wala Poblete? Marami. Sikat na ating yun. Sa usapin ng pag-gobyerno, sa usapin ng revolusyon. Okay. Ano ba ang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan po natin ngayon Pero sorry, pangit man ha. Ilang taong ka na, Iha? Well? 22 po, Senator. Mama ako, ulang lang na 10. Grabe naman po yung pagkabata ko. Hindi nga mukha ka talagang 12. Sorry. Buti hindi kayo nag-abot ni Mela. Meron dito eh. Na mukha din 12. Okay. Ano po, attorney po? Hindi. Ano siya? Oo, bali namang puso yun. Pag gano'n, di ba? May puso yun eh. Sa bigya. Advance ano? Abante ka na pa. Okay. Sige, okay ka na. Ready ka na sa camera mo? Okay, go. Hello po, good morning. Good afternoon na po, Senator Robin. I am Denise from Polytechnic University of the Philippines. Ako po ay isang estudyante ng Bachelor of Public Administration na Future leader natin. Sana nga po. Hopefully. Nakikita ko naman sa'yo, Iha Pwede. Kasi parang yung confidence mo nagmuluhan ako. Salamat po. Bale po ngayon, pag-uusapan po natin ay tungkol sa Muslims and bureaucracy. Gusto po nating alamin yung estado ngayon ng ating Muslim community sa pagiging represented po sa ating gobyerno. At saka na rin po, hindi lang po basta sa pagiging represented, kumbaga, andito na rin po yung usapin kung paano po yung presence nila, yung influence, at kung paano po natin natutugunan yung mga kailangan din, specifically yung cultural na pangangailangan and religious belief nila na ma-align natin sa ginagawa po ng gobyerno. Bali po, Senator, nung tumago po kayo pagka-senator, di ba po, meron po tayong, kumbaga, ang dramatic po nung senatorial run niya kasi po, ang daming nagsasabi na Muslims na parang finally, meron nang mag-represent sa Muslim community, meron na tayong tao doon, kumbaga, sa Senado. Kasi po, alam naman natin na ang Pilipinas, dominantly, Christian po talaga. And sa kung hindi po ako nagkakamali, bihira po talaga na magkaroon ng official sa national government na isang Muslim. Excuse me. Bali po, bukod po sa kagustuhan nyo na mag-serve for public service, ano po yung nag-prompt sa inyo na tumakbo at i-represent po ang ating Muslim community? Okay. Nakakatuwa eh, no? Tuloy-tuloy. Pag ang bata pa lang, nagtanong sa'yo ngayon, parang investigasyon. Tuloy-tuloy, nakakatuwa. Doon muna ako sa una. Kasi napakaganda nung unang parte ng iyong pahayag. Maiksing kasaysayan lang. Okay po, salamat po. Para maliwanagan ng mga bata, lalo na ang mga katulad ko na kasama ng kami
Sinasabi kong matalino, kasi nasasaliksik ko eh. Ang taong nasasaliksik, yun ang tunay ng matalino. Yung pagbububyerno ng mga Muslim, matanda na ito. Bago pa dumating ng mga Espanyol, nagbububyerno na ang mga Muslim. Meron na tayong trade, meron na, buo na. Hindi nga lang ganitong klaseng gobyerno. Tayo ay magkakahiwalay na kaharian, tayong mga sultanin, pero dominant mga Muslim ang ruler ng Islam. So hindi bago ang pagbubuhay. Tama ka, dumating ang kolonisasyon, at ngayon mas marami na ang Kristiyano, o hindi na ang Muslim, nagkaroon ng historical injustice. At yung historical injustices na yun, nagbunga siya ng mga walang katapusang digmaan. At yung digmaan na yun, nagkaroon ng katapusan noong panahon na si Presidente Ferdinand Marcos Sr. ay nakipag-usap sa kay Gaddafi sa Libya. Yun ang the first, yung Tripoli Agreement. So sa loob ng Tripoli Agreement, nandun na yung pagbububyerno na binibigyan na ng karapatan ang mga Muslim na magbubyerno doon sa lugar, mga lugar na dominante sila. Yan. So patuloy yun, yung mga agreement na yan, nagkaroon ng agreement si Presidente FDR, yan na, nag-uumpisa na, ano? Nagbibigyan na ng pagkakataon na create na yung ARM. Diba? Autonomous Region, Mindanao. So, habang nagkakaroon ngayon ng exposure ang mga Muslim, unti-unti na pumapasok sila sa national. Diba? Nagkakaroon na ng mga secretary, nagkakaroon na ng dati nagkaroon na tayo ng secretary ng DPWH ng Muslim. Nagkaroon na tayo ng ngayon, ang secretary natin ng budget ay Muslim. Yung pangandaman. So, nakikita natin yung binunga ng mga treaties. Nandyan, Tripoli Agreement, nandyan yung Jakarta Accord, ni Presidente FDR. Pero syempre, kahit naman si Cory, Presidente Cory, nag-launch din siya ng reconciliation. Huwag natin kalimutan si Presidente Cory kasi yan din ang nagbukas kaya bumaba ang MNLF. Kaya nag-join ng MNLF. So lahat ng Presidente, from Marcos Sr., to Cory, to FDR, lahat yan, to Pinoy, si Presidente Pinoy, instrumental na sa BOM. Yan yung Bangsamoro Organic Law. Tapos si Duterte ang nag-implement, which is pinaka-the best yan. Kasi ibig sabihin, ang dami natin, ang pinakamaganda sa lahat, anak mo, dapat natin intindihin yung continuity. So may continuity ko sa mga presidente, yung pagbibigay ng kapangyarihan sa mga Muslim, na i-govern ng sarili nila at bigyan sila ng pagkakataon sa national. So lahat ng pangulo yan, ibigay natin sa kanila yan. Lahat kami nagpapasalamat sa mga pangulo. Pero syempre, si Duterte, siya yung nag-implement. Kasi marami tayong plano sa bansang ito, kulang na implementation. Ang problema dito sa bansang ito, ang kaganda ng plano, hindi mo makita. Pero si Duterte, nagawa niya yun. At ngayon, ako naman, yung tanong mo, kung bakit ako kaya na pumasok sa politika. Dahil kay Duterte din. Kasi ako, kung mapapansin mo, ang bandila ko ay katipunan, ako ay galit sa politika. Dahil ang ikinamatay ng Supremo ay politika. Ako ay galit yan. Ayaw akong sumama dyan. Dahil ako, hindi ko sa sarili ko, evolutionary ako. I do not join government. I fight government. Pero ako wala akong nagawa. Kasi para sa akin, ang leader ko na magkaroon ng pagbabago sa gobyerno ay si Duterte. Okay? Siya yung nakikita ko. At si Duterte, tandaan mo, may kinalaman sa topic natin dahil si Duterte ay Maranao. Okay? Meron siyang blood
Muslim flag. Okay? At hindi yung maliit na flag, hindi lola niya, malapit. Malapit. Okay? So, hindi ito hiwalay sa topic natin. Si Duterte ay Bangsamoro. Okay. Dugo. Bangsamoro. So, nagkaroon na tayo ng presidente na may dugong Moro, Muslim. So, nakarating na tayo sa national. So, hindi na yung pangarap para sa mga Moro. Then, siya ang nagsabi sa akin na may paglalaban mo lang ang mga karapatan ng mga Muslim pag nandiyan ka sa sila. Huwag mong ipagpilitan yung mga kadaldalan mo. Yung sabi niya, madaldal ka eh. Marami kang reklamo. Hindi pwedeng puro reklamo. Kailangan gumawa ka ng paraan para yung mga reklamo mo magawan mo solusyon. At syempre, ako naman, lagi kong pinapaalala sa lahat na hindi ito yung sistema ng gobyerno gusto ko. Kailangan maliwanag. Hindi ako pumasok sa politikang ito para suportahan itong form ng government na ito. Dahil kung ito lang form ng government na ito, huwag na. Okay? Nandito ako para isulong ang charter change. Naniniwala ako na dapat kung gusto natin mas marami pang mga Muslim ang mamuno o mga indigenous people o mga Pilipinong wala namang apelidong politikal, kailangan natin baguhin ang sistema. Sistema ang magbibigay ng kapangyarihan doon sa mga ordinaryong taong walang apelidong politikal o pamilyang politikal na pwedeng mamuno ng bayan na katulad mo. Bagay, ito, oblete. Political pakaisan. Pero wala po talaga akong kilala na. Pero marami, anak. Saan yun yan? Oo. Magpapa-research po ako. Oo. Yan, sana na ipaliwanag ko sa iyo, culturally. Ito lang yung nakikita ko. Na paraan. At ito nakikita ang paraan yung Duterte. Kasi Duterte is a very wise man. Tandaan natin. Hindi lang siya good leader. Man of wisdom. Tao. Naniniwala tayo sa sinabi niya na the only way na maprotektahan natin ang faith ng mga Muslim, culture ng mga Muslim, senador ka. At gusto ko rin malaman mo na marami naman ang naging Muslim na senador. Nagkaroon lang ng 6 na yata, yung mga magagaling talaga yun, yung mga Palaban ng araw, mga Maranao, mga gano'n, may Takusug. So, talagang magagaling ng mga senador. Pero natapos yan kay isang magaling na yung magaling Rasul. Rasul. Sabihin na Rasul ang Santa Nina. Pantanin mo. Yun ang huling naging senador na Muslim. 1995, hindi ako kakamali. Pero alhamdulillah, praise God, nabigyan tayo ulit ng pagkakataon. Kasi tandaan po natin, dahil po sa history, mas laliman pa natin. World history na tayo. Nasa world history na tayo. Ang kinikilala ng mga unang nagbigay ng mga batas na kinikilala ng buong mundo ay yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, kahit i-google natin yan, kahit hanapin natin, isa siya sa mga nagbigay ng batas. Kalinya, yung Prophet Moses. So, ang mga Muslim, sila ay by faith and by culture, sumusunod sa batas. Thank you po, Senator. Bali, nabanggit po kanina na yung pagiging senador is isa sa mga hakbang para mas mapakinggan natin yung hinahin ng ating mga Muslim people, para maisulong yung kanilang rights. Bali, sa tingin niyo po, ano pa po ba yung pwede natin ibigay sa kanila? Ano pa po yung pwede natin na pagbutihin pa para mas mapakutulungan natin ang ating Muslim community na mas angkop sa kanilang cultural and religious. Maraming bagay eh. Kasi dito lang sa experience natin.
sa pagka-Muslim na pinag-usapan, masyadong laging may separation ng state and religion. Lagi yan. Naalala mo, nung sa Marawi, nagkaroon ng rehabilitation dyan, nagkaroon ng issue sa mga nadibang Muslim. Hindi pwedeng ipatayo ng gobyerno kasi may paghihiwalay, Estado, religion. Ganon din, kung kami ay nagkaroon ng suliranin, patungkol din sa mga simenteryo, ng mga Muslim. Laging bumabagsak yan. Nako, paghihiwalay na ng religion at state. Pero sa ibang religion, hindi natin masyadong nararamdaman yan. Laging may leeway. Naintindihan naman natin yun. Kasi, siyempre, masyadong, kumbaga, meron tayong thin line ang Christian. Thin line, manipis lang naman yun. Pero siyempre, hindi pa rin kami kasama doon sa side ng mga Christian. So, nararamdaman natin yun. For example, sa hijab ng mga Muslim, pagkatakot nila ng Muslim, hindi nawawala ang diskriminasyon. Ang hinihingi namin lagi sa hindi lang sa lokal o sa mga opisyal, sa mga paaralan, o mga pinagtatrabahuan, pati sa mga mambabatas, ang hinihingi namin lagi ay kung mga bagay na material eh hindi pwedeng ibigay ng Estado dahil pinagbabawal ng konstitusyon. Pero yung mga bagay na paniniwala, mag-ipagkait. Paniniwala, yung amin yun eh. Huwag nyo kaming turuan sa paniniwala namin. Dahil hindi rin namin kayo tinuturuan sa paniniwala namin. Katulad ng paghihijab. Ito ay isang bagay na gusto namin kilalanin ng bansa yung araw na yan para pagbibigay galang sa mga Muslim na babae na nakahijab. Pagbibigay impormasyon, pagbibigay ng edukasyon na ang pagsusuot ng hijab sa mga Muslim ay hindi pasyon. Ito ay parte ng kanilang pananampalataya. At hindi po pwede na isang Kristiyano na magbabatas ay tuturuan kami kung paano natin ipapractice ang religion natin. Hindi kayo ganun katalino. Inaamin namin, matalino kayo, nakapag-aral kayo sa mga universidad, pero hindi mo kami pwedeng turuan sa pananampalataya namin hanggat wala kaming sinusuway na batas. Kasi laging doon nagkakaroon ng problema. Masakit sa amin minsan. Pero okay lang. Kasi naintindihan namin, unti-unti naman yan. Hindi naman po pwede. Lahat ng hihilog ay ibibigay sa iyo. Diba? Pero sana, lahat ng bagay, bibigyan natin ng katwiran. Hindi po pwede, ang ikakatwiran mo sa amin, hindi kasi sa Iran, pinipilit ang hijab. Hindi Iran ito, Pilipinas to. Pero po, ba't ini-example natin ang Iran? Hindi natin dapat ihambing ang Pilipinas sa kahit anong bansa dahil sa sarili tayo, hindi mo pa. Thank you po. Bale po, ang sunod ko naman po na tanong, ngayon po merong Muslim sa natin ng government, kayo po senador pa ng mataas-taas po, ano naman po na natin, mas naging active po ba ating Muslim community sa participation naman nila po sa media? Sasabi po ba natin na mas nanihikayat na po sila ngayon na mag-voice out, tumingin ng kung ano gusto nilang mangyari. Kumbaga, since may representation po, yung representation po ba ngayon ay nadadala hanggang sa ground, dahil sa ating mga Muslim communities, para sila rin po mismo yung ma-encourage na mag-participate. Sa aking palagay, ang pagiging sila doon, mas malaking bahagi pa rin yung pagiging artista. Kasi kung usapin ng magagawa ng isang senador sa gobyerno, matagal. Yung sinasabi mong bureaucracy. Eh, sa totoo lang, iha. Kaya nga natin nilalabanan yung sistema nito eh. Gusto natin magkaroon ng charter change kasi nagkabagalan tayo dito. Okay? Kaya kung
pag-uusapan natin na yung pagiging senador ko ba ay pwedeng magbago ang buhay ng mga Muslim sa malalayong lugar, sa mga lugar na hindi maaabot ng gobyerno ay mababago ang kanilang mga buhay. Imposible para sa sistema ko ito. Napaka-imposible. Pero, yung pagiging artista ko, ay pwedeng makapagbigay ng pagbabago doon sa mga nasa malalayong lugar dahil mas kilala nila ako bilang artista at bilang kapatid nila mismo. Pero bilang senador, totoo lang, anak, hanggat hindi natin nababago itong sistema ito, huwag na tayong lumayo. Hindi nararamdaman ng taong bayan ng gobyerno. Ay po. Actually, napunto niyo po doon yung gusto po talaga namin matanong. Kumbaga, alam naman po natin, aware tayo na yung mga Muslim community natin, hindi po talaga masyadong nag-reach na doon. At topic po namin ng Muslim and bureaucracy, gusto po namin, kumbaga, itanong or ipaglalinin pa yung kaalaman namin kung ano nga pa talaga yung nagiging impact ng isang national government official na Muslim para mas maabot yung mga hindi naaabot. Hindi lang po sa Muslim community, nabanggit po kanina yung mga indigenous groups natin, marami pa po kailangan ng representasyon at kumbaga nakikita natin itong pagiging senador ninyo nandito tayo sa opisina ito bilang isang hakbang na para sa mas mahikayat natin yung ibang leaders na kumbaga hindi sila mag-stay sa community nila. Kasi, kumbaga nasabi niyo rin po, hindi po pwedeng nandun lang. Kailangan po meron tayong bigger platform para mas mapakinggan sila at kumbaga makinig sila, ma-solusyonan yung kailangan solusyonan. Kaya, ayun po, ang dami pa po kailangan. Mahaba-haba pa po yung backbone natin para Totoo yun. mapakinggan ng lahat. Alam mo ba, kagabi kasama namin ang mga Bangsamoro youth leader. Ganyan-ganyan ang pinag-usapan namin. Tinatanong nila. Nakita kami dyan. Nakita. Kukwento ko sa'yo na kung ano ang diferensya natin. Kita kami dyan sa labas. Sabi ko, wala yung mga gusto dito. Sabi ko, mga taga Bangsamoro po kami. Staff kami ng mga MP. Okay, sige. Kasi ang mga Muslim, kahit hindi kayo magkakilala. Basta salam kayo sa isa't isa. Para kayong magbarkada na. Ganun na yung relationship. Ano? So, nang kumain kami, magkasama kami. Yan, sila, ano ginagawa nyo sa sinabi? Hindi, kasi may benchmarking po kami. Kasi gusto namin makita kung paano ang Senado. Sabi ko, wala kayo matututunan. Kasi magkaiba tayo ng form of government. Ano ito? Itong forma ng gobyerno ito, hindi pareho ng forma ng gobyerno ito sa bahay. Parliamentary. Parang Westminster yun ng UK. Iba to unitary form of government tayo, presidential. Magkaiba tayo sa lahat ng form. Dapat siguro, kayo, makiusap tayo sa mga foreign allies natin na naniniwala sa bar, makapunta kayo ng UK o makapunta kayo ng France. Makapunta kayo sa mga bansa na same kayo ng form of government. Huwag natin. Nakakatawa yun, diha, kahit sa muting na. Paano matututo itong mga bata sa isang magkaibang form? Parang, ano yun eh, parang ganito lang yun. Para mas madaling maintindihan. Ang gustong ang mga bata, ang alam nila karate. Dinala mo sila ng jiu-jitsu. Sabi, naguguluhan nyo. Teka muna, alam namin, sisipa at susunto kami dito. Bakit kami na bugugulong dito sa... Sana naiintindihan nyo ako. Kung gusto natin ng totoong pag-aaral, eto kayo mag-umpisa kung saan kayo tinubuan. Huwag kayo maghanap ng ibang binhi at doon mo gusto. Kaya po Ano nangyari sa Bagay kasi,
Ano sa Ito, naka-record ito lang si Agad. live ko eh. Pwede naman yan panoodin mamaya. Kung natutod ka, panoodin mo yung live. Kasi ano to. Okay lang na. Sige, Here. ano muna. I-stop mo muna. Ito, gamitin mo to. Nak. Gamitin mo to. Baka mo- Asan ito yun? ano niya, yung- Momentum. Break mo na. Wala akong tubig. Sino tubig na? Dito po. Okay. Hindi na, bibili naman tubig dito. Ano ba siya? Cut ko muna, Sen. Saka